Sige po, tayo po magsimula na po ng ating pananambahan ngayong umaga. Isa pong muli mapagpala at mabiyayang umaga po ng araw ng linggo sa ating lahat mga kapatid. Muli po natin purihin ang ating dakilang Diyos sapagkat muli po niya tayong tinipon bilang ang tamang iglesia o simbahan upang muli po natin siyang purihin at pasalamatan at upang muli po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya po sa ating panimula, tayo po tumayo at simulan po natin sa ating pang-umagang pananalangin. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan at kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, aming Ama na siya nagpapahayag ng mga wakas sa pangyayari mula sa pasimula. Maraming salamat Panginoon sapagkat muli kami inyong ibinangon ngayong umagang ito, isang araw na inilaan at inakda po ninyo Panginoon, upang muli po namin kayong pasalamatan Panginoon, at upang muli po namin kayong purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat Panginoon sapagkat dinakod nyo kami sa lugar na ito ng aming pinagtitipunan ng mapayapa at ligtas Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, anuman pong aming nakikitang nilikha niyo po dito sa lupa, patuloy lamang po itong ipinapahayag Panginoon ng buo niyo pong kalawalhatian. Hindi lamang po dito po sa lupa ng aming kinalalagyan Panginoon. Maging doon po Panginoon sa sangkalakitan na naroon po ang inyong luklukan Panginoon, ang inyong trono Panginoon, mag-isa po kalawakan ng langit Panginoon, at mag-isa po kalawakan ng dagat Panginoon. Mga sa mga isda at sa iba pa mga hayop na tumitira po dito, Panginoon Diyos. Mga sa mga ibon sa iyong papawid at panghawid sa parang, at lalong-lalo na po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya po ng kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin, at sa mga pagpapalang patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po pagdating sa mga pagpapalang espiritual. Ama, sa umagang ito, kami ay lubos na nagmamakaawa, Panginoon, lumalapit po sa trono po ng inyong biyaya, naway kalugdan niyo po na kami inyong patawarin sa lahat po na aming mga pagsalangsang at mga kasalanan na aming nagawa. Mula po, Panginoon, sa aming pag-iisip, mga pananalita at mga gawa, Panginoon. Naway ipagkaloob niyo po sa amin ang inyong pagpapatawad, Panginoon Diyos. At Ama, nawa, Panginoon Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, na wala pang personal na kaligtasan, na may kahabagan niyo po sila at kaawaan, Panginoon. Naway ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, ang inyong habag at awa, aming Ama. Kung paano niyo po isinagawa sa amin ang kaligtasang espiritual, naway din naman po sa kanila, Panginoon Diyos. Ama, dinadalangin din namin ang aming mga kapatid na may karamdaman ngayon, Panginoon. Alam po namin na hanggat hindi niyo po ito inaalil sa kanila, Panginoon, may mga itinuturo pa po kayo sa kanila na dapat nilang matutunan sa mga bagay na espiritual. At nawa, Panginoon, kapag ito po kanilang natutunan na sana po muli yung ibalik, Panginoon, ang kanilang likas na kalakasan, Panginoon Diyos, upang muli sila makabalik, upang muli sila makapaglingkod ng may normal na kalakasan sa inyo, Panginoon. Dinadalangin din namin ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Nawa, Panginoon, ipakilala niyo po, Panginoon, na kanyang Diyos ng Biblia, na siya nag-aalis at na siya nagbibigay at nag-aalis sa mga karamdamang ito, Panginoon. Kalugdan niyo po rin sila na sila ay makaranas ng kapanganakan muli sa Espiritu. Bigyan niyo po sila ng kakayanan, ng pagsisisi, sa ikapagpapatawad po ng kanilang mga paglabag at mga kasalanan. Ama, dalangin din namin ang iba pa namin mga kapatid na nagkakatipon ngayon. Kalugdan niyo po sila, nabigyan niyo po sila ng kalaya at katiwasayan sa kanilang pagtitipon ngayon. Naway katulad po dito sa amin, naway gabayan niyo po sa Pastor Norman na siya maghahatid po ng salita sa aming buhay. Naway bigyan niyo po siya ng karunungan at katalinuhan, Panginoon Diyos, sa paghahayag po ng salita, Panginoon. At ganoon din naman po ang iba namin mga kapatiran, Panginoon, na sila may mga nangangaral ding pastor, gabayan niyo po ito, Panginoon, at bigyan niyo rin po ng karunungan at katalinuhan ng pag-iisip sa paghahayag po ng inyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming pagtitipon ito, Panginoon, ibiging ayon lamang po sa Espiritu, hindi po ay sa laman. Kalugdan niyo po kami, Panginoon, yung banal na Espiritu, Panginoon. At dalangin din namin, ay iba pa namin mga kapatid na naglalakbay po pupunta po dito, naway sila po inyong ingatan na makarating po sila ng mapayapa at ligtas, Panginoon Diyos. Ama, ang mga nalalabi pong oras, aming inihabilin sa inyo, sa aming pagtitipon na ito, sa inyo po lamang pinakamataas sa kaluhartian, karangalan, kapagarihan, at paghahari magpakailan paman, sa pangalan po muli po ng aming pong dakilang Panginoon, at ng aming po makapangyarihan tagapagligtas, sa aming pong Panginoon sa Kristo, at sa patuloy po makikisama na makapangyarihang badal na Espiritu, ito po aming samuhiling at panalangin. Amen. Makakaupo na po tayo. Ating pong muli buksan ang ating mga hinordok sa page number 1. Page number 1, All Hail the Power.
All hail the power, sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at his feet may fall. We'll join the everlasting song, and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song, and crown him Lord of all. Amen. Sundan po natin sa page number 10. Page number 10, Rock of Ages. Rock of Ages, sing. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow? Could my zeal no longer know? This for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. In my hand no price I bring, simply to thy cross I cling. While I draw this fleeting breath, when my eyes so close in death, when I rise to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of Ages, left for me. Let me hide myself in thee. Amen.
Tayo po'y dumako sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga Kawikaan, Kapitulo 11. Mga Kawikaan, Kapitulo 11. Kung niyo po nasumpungan na, basahin po natin sa Tagalog. Mga Kawikaan, Kabanata 11, Talatang 1. Ang Panginoon ay namumuhi sa magdarayang panukat, ngunit kasiyahan niya ang timbangang tapat. Pag dumating ang kapalaluan, kasunod ang kahihiyan, ngunit ang kasama ng kababaan ay katalinuhan. Ang katapatan ng matuwid ay pumapatnubay sa kanila, ngunit ang taksil ay sinisira ng pandaraya nila. Sa kaarawan ng poot, walang halaga ang kayamanan, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas mula sa kamatayan. Ang kabanalan ng mga matuwid ay nagtutuwid sa kanilang daan, ngunit ang masasama ay ipinapahamak ng sariling kasamaan. Ang katuwiran ng mga banal ay nagliligtas sa kanila, ngunit ang taksil ay sinisilo ng masasamang nasa nila. Kapag namatay ang masama, namatay na rin ang kanyang pag-asa. Lahat ng inaasahan niya sa kanyang lakas ay hindi natutupad. Ang matuwid ay inililigtas sa kaguluhan. Sa halip, ang masama ang nagdaranas nito. Ang taong masama ay naninira ng kanyang kapwa, ngunit nakatatakas ang matuwid sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Natutuwa ang lungsod sa pag-unlad ng matuwid. May sigaw ng kagalakan pag namatay ang masama. Sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid, dinadakila ang lungsod. Sa pamamagitan ng bibig ng masama, ito'y nasisira. Ang taong salat sa karunungan ay naninira sa kapwa, ngunit ang taong may unawa ay nagpipigil ng kanyang dila. Ang mapanirang puri ay hindi mapagkakatiwalaan, ngunit ang taong mapagtitiwalaan ay nag-iingat sa lihim. Sa kakulangan ng patnubay, bumabagsak ang isang bansa, ngunit ang maraming tagapayo ay nakatitiyak ng tagumpay. Siyang nananagot sa iba ay mapapahamak, ngunit siyang tumatanggi ay ligtas. Ang babaeng maawain ay nagkakamit ng paggalang, ngunit ang nagtatamo lamang ng malupit ay kayamanan. Ang lalaking maawain ay naghahatid ng kabutihan sa kanyang sarili, ngunit kapahamakan ang kakamtan ng lalaking walang awa. Ang taong masama ay kumikita sa pandaraya, ngunit ang naghahasik ng katuwiran ay mag-aani ng gantimpala. Ang tunay na matuwid ay nagtatamo ng buhay, ngunit ang humahabol sa kasamaan ay hahantong sa kamatayan. Kinamumuhian ng Panginoon ang mga taong may pusong masama, ngunit nalulugod siya sa mga namumuhay sa kalinisan. Tandaan mo ito, tiyak na parurusahan ang masama, ngunit ang matuwid ay makakalaya. Kung paano ang singsing naginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babaeng walang mabuting pagpapasya. Ang hangad na matuwid ay humahantong sa kabutihan, ngunit ang pag-asa ng masama ay humahantong sa puot. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayunman lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahop. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginhawa sa iba ay
magiginhawahan din. Sinusumpa ng mga tao ang nagtatago ng butil. Ngunit pagpapala ang korona ng nagbibiling masaya. Ang naghahanap ng mabuti ay nakakasumpong ng kabutihan, ngunit ang naghahanap ng kasamaan ay nagtatamo nito. Ang nagtitiwala sa kayamanan ay babagsak, ngunit ang matuwid ay mabubuhay na tulad ng dahong luntian. Ang naghahatid ng kaguluhan sa sambahayan ay magmamana ng hangin, at ang mangmang ay magiging utusan ng pantas. Ang bunga ng matuwid ay puno kahoy ng buhay, at ang nag-aakay ng mga kaluluwa ay pantas. Kung ang matuwid ay tumatanggap ng nararapat dito sa lupa, gaano pa ang masama at mga makasalanan. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Dumako po tayo sa pagbibigay ng ating mga ikapu at manood. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob at napaghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapuno po tayo mga kapatid.
Sa ating pong huling awitin, page 99. Page 99 po, When We All Get to Heaven. When we all get to heaven, sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, sing and shout the victory. Last stanza. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga pag-iisip at puso sa salita po ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating kapatid, Elder Norman Millares. Mabiyaya at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magsitayo tayong lahat. Muli po natin buksan ang atin po mga Bible sa Revelation chapter 3. The last book of the Bible, Revelation chapter 3. Beginning in verse 7. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And to the angel of the church in Philadelphia write, This thing saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, who say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God. And I will write upon him my new name. Last verse, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith
unto the churches. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y lumuhod at manalangin. Shall we go to the Lord in prayer? Panginoong Diyos, kataas-taasan, dakila, makapangyarihan, soberanong Diyos, luwalhati, kapurihan ang siyang sumainyo, magpakailan-kailanman. Pasasalamat at papuri ang aming naalay sa inyo ngayong pumaga. Maraming salamat po at dinako nyo ang aming mga sarili sa lugar na ito upang dito po kayo po aming paglingkuran, sambahin at pasalamatan. Dalangin po namin na ang munting pagtitipong ito ay maging kalugod-lugod sa inyo. Makasumpong nawa kami ng biyaya at awa sa iyong paningin. Patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan. Magkaroon kami ng tunay na pagsisisi sa bawat kasalanan ng aming nagagawa at hangaring sumunod sa inyo. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe. Bagabagin niyo ang mga puso. Saktan po ninyo, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kami na maliwanagan at maintindihan namin ang mahalaga niyo mensahe para sa amin. Lagay niyo rin po sa aming puso takot sa inyo at hangaring sumunod sa inyong mga utos at gawin ang iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang pangangaral ng iyong salita, pagpalain niyo po ang mensahe at ang mga makikinig, ganun din po ang iyong mensahero. Lahat para sa kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na kayo mga kapatid. Philadelphia, the Missionary Church. Yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayong pumaga. Now, una, tingnan po natin yung background ng church at pagkatapos yung background ng city as our way of introduction. Now, yung background ng church, sa verse 7, "And to the angel of the church in Philadelphia write." Now, the Lord Jesus had nothing but commendation for this church. Among the 7 churches, Smyrna at saka Philadelphia ang matatawag nating better churches. Walang puna o kaya'y pintas ang Panginoon sa dalawang iglesyang ito. Sa 7 iglesia, ito lang yung dalawang walang nakitang kapintasan o puna ang Panginoon. Maaring meron din pero hindi na binanggit ng Panginoon at hindi na mahalaga. Pero yan ang kapansin-pansin sa pag-aaral natin itong 7 churches. Ang Ephesus Church ay Orthodox Church pero iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Ang Pergamos ay Compromising Church. Ang Thyatira ay Liberal Church o Worldly Church. Ang Sardis naman ay Dead Church. May pangalan nga pero walang reality sa kanilang pangalan. Hindi pinamumuhay o ginagawa yung katotohanan ng kanilang pangalan. Samantala, yung Laodicea naman ay false church o lukewarm church. An apostate church. Yan po ang kalalagayan ng mga iglesia. Na maaari nating tawagin ang Philadelphia church na ideal church or faithful church. Pero sa atin pong pag-aaral ay maaari po nating tawagin ito kasi yun ang may kaugnay sa ating pag-aaral na missionary church. Tinawag din siyang Church of the Open Door or Open Door Church. This is a missionary church. The word Philadelphia means brotherly love. From it's a compound Greek word, 2 names, Philos and Adelphos. Philos means love. Adelphos, brotherly love. Pero ito ay ginamit sa isang city. Pinangalanan ng isang city na Philadelphia. Now, hindi po natin alam kung kailan ay tatag ang iglesyang ito. Now, most likely, ito po ay bunga ng missionary labors ni Paul. O kaya yung kanyang mga kasamahan sa kanyang missionary journey, o kanyang mga co-workers, laborers during the 1st century. Now let's go to the background of this city. Now Philadelphia is a city of Lydia. Malapit siya sa bundok ng Timolos. Yung city po, Philadelphia,
ay located 24 kilometers from Smyrna and 28 kilometers southeast naman ng Sardis. So, yung 7 churches niyan, halos magkakatabi lang po yan, magkakapit bahay po sila. At yan po ay nasa Asia Minor noong unang panahon. Sa ngayon, yan po yung modern Turkey. Ang city of Philadelphia was founded in 140 BC by the king of Pergamos. Nang pangalan ay Attalus Philadelphus II, kung saan sa kanya kinuha ang pangalan. In 133 BC, itong city passed into the hands of the Romans. Napasa kamay ng mga Romano. So yan po ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa church at sa city. Now, gaya ng ating pag-aaral, di-divide natin ang teksto. Una, makikita natin, una sa lahat, the description of Jesus Christ. And then secondly, the commendation of Jesus Christ. And makita din natin the command and of course, yung reward and exhortation ng Panginoon. Una sa lahat, the description of Christ. Ang description po ni Jesus Christ sa bawat sulat ay adapted po yan sa condition ng church. Tuwing ang Panginoon ay magpapakilala, importante yung introduction sa Kanya sapagkat may kinalaman yan sa mensahe ng Panginoon at sa kalalagayan ng church. Unang description kay Jesus Christ. Tinawag siyang He who is holy. Look at in verse 7. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things saith He who is holy. Jesus Christ in His person is essentially holy. Being God, He is absolutely holy. Hindi lang ho siya kasi tao, Diyos din siya. At bilang Diyos, siyempre, yan ang isa sa essential attribute ng Diyos, kabanalan. Hindi po pwedeng maging Diyos ang Diyos kung hindi siya banal. Ang Diyos ay absolutely holy. Now, Jesus Christ being God, He is also absolutely holy. Now, because Christ is holy, He causes His church to holiness. Because Christ is holy, inaasahan ng Panginoon na ang kanyang church ay maging banal. Sa lahat ng mga tinubos ng Panginoon Kristo mula sa kanilang mga kasalanan, sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, inaasahan na sila'y mamuhay ng isang pamumuhay na may kabanalan tulad ng tumubos sa kanila. In 1 Peter chapter 1 verse 15, there is a command written by Peter para sa mga mananampalataya ni Kristo Jesus. 1 Peter chapter 1 verse 15, ganito po ang sabi. Verse 14 muna. As obedient children, kaya mga totoong Kristiyano, mga totoong tinubos ng Panginoon Kristo, masunurin yan. Ang totoong Christian masunurin. Susunod, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as He who hath called you is holy. That's God. That's Jesus Christ. Christ who called us is holy. So be holy in all manner of conversation. Meaning life. In all manner of conversation. In all our conduct, in every aspect of our spiritual life, we must live a holy life. Why? Verse 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Nakakaya naman na makasama tayo ng Panginoon na mukha tayong mga gusgusin. Nakakaya naman tumabi sa Panginoon kung hindi tayo mamumuhay sa kalinisan, sa kadalisayan, sa kabanalan. Nakakaya. Nakakaya naman pumunta sa heaven na marumi. Ma-out of place tayo doon. Maraming tao gusto pumunta ng langit, di naman pinaghahandaan. Diba? Parang kung pupunta ka sa Amerika, maghanda ka doon. Umuulan ng snow doon. O, siyempre, paghandaan mo yun. Lang naman pupunta ka doon, mga damit mo, damit Pilipino, damit Pilipinas. Iibahin mo yon. Kaya kung talagang tayo pupunta ng heaven, paghandaan natin yan. Heaven is a holy place. Nandun ang holy God. Kaya dito pa lang sa lupa,
magsikap tayong mamuhay na malinis, sakdal, banal, sa biyaya ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay holy. Be holy for I am holy. Let's go back to Revelation chapter 3, the second description. These things saith he that is holy, secondly, he that is true. He that is true. Christ is the truth. Sabi niya in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Jesus Christ is the truth. Now being God, He is the true God. 1 John chapter 5 verse 20. In 1 John chapter 5 verse 20, ito po ang ating mababasa. Pakinggan niyo po. And we know that the Son of God, that is Jesus Christ, is come, and He hath given us an understanding that we may know Him that is true. Kaya natin nakilala Him that is true, Him who is true, because God has given us understanding. Salamat na lang sa Diyos. Ang pagkakilala natin sa Diyos, lalo na sa anak ng Diyos, ay hindi yan sa sarili nating karunungan o kaalaman. Binigyan lang po tayo ng Diyos ng kaunawaan. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Biyaya ho ng Diyos yan. Kaya ho natin siya nakilala. At yung nabigyan ng tunay na kaunawaan, ay may tunay ng pagkakilala kay Kristo. Tunay ng pagkakilala. At isa sa pagkakilala niya, siya yung katotohanan. He who is true. And we are in Him who is true. Sino po ito? Even in His Son, Jesus Christ. This is the true God. Jesus Christ is the true God and eternal life. So laglag po dyan ang Iglesia ni Kristo manalo. Nang paniniwala nila si Kristo po ay hindi Diyos. Laglag sila dyan. Ang liwaliwanag. This is the true God. Sino yun this? Son, Jesus Christ. Di ba ang liwanag? Ba't hindi sila niwala na si Kristo ay Diyos? Kaya wala hong kaligtasan dyan. Wala hong eternal life dyan. So, hindi po totoong sila yung mga ligtas. Wala silang buhay na walang ga. Ayaw lang maniwala na si Jesus Christ ang Diyos, siya ay Diyos. Kaya wala silang eternal life at wala silang eternal life kasi hindi sila nabigyan ng understanding para makilala nila yung true God na si Jesus Christ. He is the true one. Jesus Christ is the perfection of truth. And everything else, everyone else apart from Him who is the truth is false. Pag wala kay Kristo, walang katotohanan. Pag ang buhay wala kay Kristo, walang katotohanan sa buhay na yan. Puro false yan. Pag ang iglesia ay hiwalay kay Jesus Christ, hindi si Jesus Christ ang Panginoon ng iglesia, wala din sa katotohanan ang iglesyang yan. Hindi pwedeng magkaroon ng truth o katotohanan apart from Jesus Christ because He is the truth. He is the true light. He is full of grace and truth. Nung dumating si Jesus Christ sa mundong ito, dumating siya full of grace and truth. Sabi sa John 1:9, siya po ang author of truth in contrast sa lahat ng mga errors that exist in this world. Siya po ang nagsasabi kung ano ang tunay at kung ano ang mali. Siya po ang may kapangyarihan o authority na magsabi kung anong tama at kung ano ang hindi tama. Siya ang magsasabi. Hindi tayo. Pag sinabi ng Diyos, ito ang tama, ito ang tama. Pag sinabi ng Diyos, mali yan, mali yan. Kaya huwag mong gawin yan. Makinig ka. Sumunod ka sa katotohanan. Para hindi ka madisgrasya, hindi ka mapahamak. Siya ang nagsasabi kung ano ang tama at kung ano ang mali. Siya ang nagsasabi kung ano ang tunay at kung ano ang peke. Ang hindi totoo. Siya ang nagsasabi kung ano ang tunay na katuruan na dapat nating ipamuhay bilang pagsunod sa Diyos. Siya ang nagsasabi ng katotohanan. Gaya ng sinabi niya sa mga Hudyo nung siya nangaral. Tingnan natin sa John chapter 8, yung sinabi ho ng Panginoon. A man that have told you the truth, yan.
John chapter 8. Look at in verse number 40. John 8:40. But now ye seek to kill me. Yan ang tao na ayaw sa katotohanan. Papatayin ang katotohanan, pati yung nagsasabi ng katotohanan. Kasi ang tao galit sa katotohanan. Ayaw niyang malaman ng katotohanan. Lalo na yung katotohanan tungkol sa kanya. Ayaw niya. Ang unang response ng tao sa katotohanan ay hatred. The first response of a natural man or a depraved sinner is hatred towards the truth. But now you seek to kill me, a man that had told you the truth. Yan si Jesus Christ. Lagi yan nagsasabi ng katotohanan. Ang itinuturo niya ay pawang katotohanan. Na narinig niya, sabi diyan, which I have heard of God, sapagkat ang kanyang ama ay katotohanan. Kung ano sinabi ng kanyang ama na katotohanan, yun lamang sasabihin ng Panginoon Kristo sa mga tao. Which I have heard of God, this did not Abraham. Then in verse 45, tingnan nyo, 45, and because I tell you the truth. You see, Panginoong Kristo siyang nagsasabi ng truth and we better listen to Him. You better listen to Him because He is telling you the truth. The all truth and nothing but the truth. You better believe in Him. Huwag niyong gayahin ito. Ito mga Hudyo. Kasi they believe not. They believe Him not. At yan ay kapapahamak ng tao pag hindi siya naniwala. Lahat o sino man na nasa katotohanan ay makikinig ng kanyang tinig. Everyone that is of the truth heareth His voice. Look in John chapter 18. Turn your Bibles to John chapter 18 naman. Look at in verse number 17. John 37. John chapter 18, verse 37. Listen. Pilate therefore said unto him, Art thou a king? Then Jesus answered, Thou sayest that I am a king. Because that's the truth. Jesus Christ is the King of kings and Lord of lords. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth hears my voice. Everyone who is of the truth hears my voice. Tagalog, ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Kaya hindi ho nakikinig sa tinig ng Panginoon. Yung ayaw tanggapin yung aral ng Panginoon, lalo na yung doctrines of grace, wala ho yan sa katotohanan. Hindi po yan ayon sa katotohanan. Kaya yung mga Armenians ayaw nila sa katotohanan save yun? Yung bang proof na sila'y nananampalataya kay Kristo? Bakit ayaw nila sa palataya na natanggapin ang aral ni Jesus Christ? Kung sila nga ba ay totoong save at nasa katotohanan. Di ba mga kapatid? Tanda natin yan. Itaga natin sa bato yan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Kaya sila hindi nakikinig sa kanyang tinig, wala sila sa katotohanan. Maliwanag po yan. Yan po ang turo ng Biblia. Kaya kung ikaw kampi ka, panig ka sa katotohanan, makikinig. Yan ho. At yan ang dahilan mga kapatid kung bakit ang iglesia ng buhay na Diyos ay tinawag na haligi at suhay ng katotohanan. The Church of the Living God is characterized as the pillar and ground of the truth. Yan ay mababasa natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Again, paano natin malalaman na ang isang church ay totoong church si Jesus Christ? Pag nasa katotohanan. Sapagkat ang iglesia ng buhay na Diyos ay halig at suhay ng katotohanan. Ang iglesia na nasa katotohanan, iyan ang tunay na iglesia ng buhay na Diyos. Wala nang iba. Wala nang ibang pamamaraan. Yan. Wala yan sa laki ng building.
Wala yan sa dami ng miyembro. Wala yan sa dami ng dumadalo doon. Ang laki nga ng building. Ang dami nga miyembro, ang dami dumadalo. Wala naman sa katotohanan. Kita nyo? Hindi ho kikilalanin ng Panginoon niya na kanyang church. Siya yung truth. Tapos yung iglesia, wala sa truth. Tururut. Wala. Sablay, ano? Yan. Kaya ang church na nasa truth, si Jesus Christ talaga ang Panginoon ng iglesyang yon. So dito po, kayo ba'y nakakatiyak na kayo kabilang sa iglesia ng Diyos? Na ito ba'y iglesia ng Diyos? Na ito ba'y iglesia ng Panginoon Kristo? Dahil kung hindi, di hanap kayo. Hanap, baka may mahanap pa kayo na mas totoo pa ho dito. Kaya hindi rin ako kukuha yan sa pangalan eh. Ganda-ganda ng pangalan. Bible Truth, Baptist Church. Wala naman sa truth. See? Yun ang sinasabi natin, dead church. Now let's go back to Revelation chapter 3. Another description of Christ. Revelation chapter 3. This thing saith he, first, that is holy. Second, he that is true. Here's the third. He that hath the key of David. Si Jesus Christ, meron siyang key ni David. Now, ano ibig sabihin po niyan? Ito po ay allusion or tumutukoy po sa Isaiah chapter 22, verse 20 and 22. Tingnan po natin kung ano sinasabi ho doon. Please turn your Bibles to Isaiah chapter 22. Isaiah chapter 22. And I want you to read verse 20. Basahin muna natin ang verse 20. Ganito po ang sabi, at mangyayari sa araw na yaon na aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim or Eliakim na anak ni Hilcias or Hilkiah. So ito pala ay may kinalaman sa isang lalaki na ang pangalan ay Eliakim. Sapagkat sa kanya po ibinigay ang susi ng sambahayan ni David. Look at in verse 22. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David. Ayun. At ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iatang ko sa kanyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara. At walang magbubukas. English. And the key of the house of David. Ayon. Nabanggit sa English. Yung salitang key. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So, having that key, he shall open, and none shall shut. And he shall shut, and none shall open. O di ba? Parehas ano? Doon sa Revelation chapter 3, verse 7. So ano ibig sabihin yan? Si Eliakim po, he has the power and authority into the treasure house of David. So key symbolizes power and authority. Yung pong susi, kung saan nakakandado o kaya'y nabubuksan ang isang bahay. Di ba ganyan ang gagawa ng susi? Nasasarahan niya o kaya'y nabubuksan niya. Di ba? Oh. Sa makatuwid, ang pagkakaroon pala ng susi ay pagkakaroon ng malayang pag-access o control sa isang bagay na sinususian. Yan. Naunawan po natin. Example, sa mga paupahang bahay, okay, paupahang mga apartment. Once na nakabayad na yung advance at saka yung initial deposit, di ba, binibigay na nung landlord yung susi. Yan. Doon sa uupa. At dahil sa hawak niya na yung susi, may karapatan na siya na makapasok sa loob, di ba? Buksan yung bahay o apartment at isara. Yan. Ang taong may hawak na ng susi ay ibinibigay sa kanya ang malayang access dito. Na maaari po niya isara ito kapag gusto niya at walang sino man
ang makakapagbukas, na walang pahintulot niya, ang may karapatang makapasok dito. Apply natin ngayon yan kay Jesus Christ. Kapag sinabing Christ has the key of David, ibig sabihin all authority and power is vested in the hands of Jesus Christ. He has the power and authority to open anything that is closed. He opens the storage, binubuksan niya ang bodega ng pagpapalang espiritual ng Diyos. Binubuksan niya ang kaharian ng Diyos. Kung saan the natural man, the sinful man cannot enter into God's kingdom unless God opens the door for him. And that is through regeneration. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. If you want to enter into God's kingdom, you have to be born again. Kailangan mo maranasan ang kapanganakang muli at yan ay sa pamagitan ng banal na Espiritu kung saan ang santaong sarado binubuksan niya. Binubuksan ng kaisipan, binubuksan ng puso, binubuksan ng buhay. At si Jesus Christ tumutuloy. Tinatanggap siya. Nabuksan ka na ba? Binuksan ka na ba? Kung hindi pa, bakit hindi mo hilingin sa Diyos? Buksan ka. Yamang din lamang na siya pala ang may hawak ng susi sa iyong buhay. Sana ngayong umaga, buksan ka na ng Diyos. Habang pinangangaral ang kanyang salita, buksan ka na ng Diyos. Buksan niya ang iyong kaisipan, buksan niya ang iyong puso, buksan niya ang iyong buhay para i-welcome ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, si Jesus Christ. I hope ngayon. Hindi na mamaya, hindi na bukas. Baka wala ka ng pagkakataon eh. Baka bukas, sarado na ang pinto. At hindi na mabubuksan. Ngayon He opens the door for evangelization or door for missionary work. He opens the hearts of men. Like what he did to a woman named Lydia. And the Lord opened the heart of Lydia that she attended unto the things which Paul said. Let's read that in Acts chapter 16. Acts chapter 16 verse 14. Please, everybody, para mabasa ng lahat. Acts chapter 16 verse 14. Tagalog. At isang babaeng nagngangalang Lydia. Ikaw ba si Lydia? Kung hindi, sana ikaw ilagay mo pangalan mo diyan. At isang babaeng nagngangalang ikaw, na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira, Thyatira, di ba? Yung may Thyatira Church. Isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. You see that? Nakita niyo? Ang Panginoon pala ay nagbubukas ng puso ng tao. Binuksan niya ang puso ni Lydia para ano? Ba't niya binuksan? Upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Kasi kung hindi niya maunawaan ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Russian ang dinig niya dyan, Chinese. In other words, hindi niya maintindihan. Yan ang dahilan kung bakit may mga tao, pagka pinangaral mo sa kanila salita ng Diyos, hindi maintindihan. Kasi hindi sila binubuksan. At may nakaintindi, hindi dahil sa magaling silang umintindi. Hindi dahil sa sila'y mas marunong, magaling, matalino. Hindi nakukuha sa talino yan. Kundi binubuksan ang puso. Siya ang may hawak ng susi ni David na kapag ka binuksan ang isang bagay, walang makakasara. Walang makakasara. Pag binuksan na ng Diyos, walang makakasara. See?
Laglag ang Armenian dyan. Laglag. Alam nyo bakit? Kasi yung turo nila, pag ayaw daw ng tao, wala raw magagawa ang Diyos. Kaya raw maraming tao pupunta sa impyerno kasi ayaw nilang sumampalataya. Ayaw nilang magsisi, ayaw nilang sumampalataya, ayaw nilang sumunod. Totoo naman yun. Ngayon, doon tayo sa mga nagkagusto. Paano sila nagkagusto? Paano sila nakaintindi? Paano sila sumampalataya? Paano sila nagsisi? Paano sila nakasunod? Sa sarili nilang lakas? Hindi. Binuksan sila ng Panginoon. Amen. Na isang bagay na hindi niya ginawa doon sa iba, nilagpasan niya. Yan ang dahilan kung bakit sila naligtas. Binuksan sila ng Panginoon. Na kung hindi sila bubuksan ng Panginoon, hindi sila maliligtas. Kita niyo yan? Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon, binuksan niya tayo. Amen. Ikaw ba nagbukas? Pinagbuksan mo ba siya? Pinatuloy mo ba siya sa pinto ng iyong puso? Hindi Binuksan ka ng Panginoon. Kaya kung mali ang pagkakaunawa mo dyan, pag-aralan mo muna, pag-isipan mo muna kung talagang totoong save ka. Ba ikaw pa nagbukas ng pintuan kay Jesus Christ? Sa mga totoong save, ang alam nila, sila ang binuksan. Maliwanag? Yan ang malaking pagkakaiba ng salvation natin sa salvation ng mga Armenians. Hindi naintindihan yan Sila, pinagbuksan nila si Jesus Christ. Kaya credit sa kanila. Tayo, binuksan tayo ng Panginoon, kaya ang credit sa Panginoon. Ang totoo nga, ayaw nga natin siya pagbuksan Tama? Katok na. Ayaw. Busy. Saka na lang. Busy pa rin po, saka na lang. Tapos ang turo, wala daw magagawa ang Panginoon. Ay, ganun ba? Busy ka? Sige, sorry po. Next time, babalik ako ha. Ang bihira yan. Anong klaseng tagapagligtas yun? Minaliit, yun yung Kristo ng mga Armenian. Kaya yung Kristo nila, iba rin sa Kristo natin. Kita nyo, yung Kristo nila, nagmamakaawa. Maliit na Kristo, maliit na Diyos, walang magagawa. Hindi ho ganun sa turo ng Bible. Pag gusto ka na ng Diyos na iligtas, maliligtas ka kahit ayaw mo pa. Amen. Bubuksan kanya. Pero hindi naman namimilit ang Diyos. He will make a way that He will make you willing. Ikaw na hindi willing, God will make you willing. Na hindi naman lalabas na pilitan ka. Hindi. Kundi gusto mo na rin. Yun po yun You see? Siya ang nagbubukas. Tulad yan, si Lydia, binuksan niya, mga kapatid. Hindi lang po yan, mga kapatid. Balik tayo sa Revelation chapter 3. Itong He who has the key of David ay tumutukoy din po yan. This strongly teaches that Christ now has the crown rights to the throne of David. Kasi ngayon, bakante ang trono ni David. Kasi na-shutdown ang Israel ngayon Pero may pangako po ang Diyos na ibabalik niya ang kaharian. At uupo dyan ang anak ni David na walang iba kundi si Jesus Christ. He will rule Israel and He will rule this world because He has the crown right to the throne of David. Siyang successor, si Jesus Christ. And isa yan sa mga prophecy ng Bible in Isaiah chapter 9. Please turn your Bibles to Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 in verse 6. Yan ang propesya tungkol kay Jesus Christ, the King. For unto us a child is born, or a son is born. For unto us a child is born. Unto us a son is given. Si Jesus Christ po yan. And the government shall be upon His shoulder. And His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Verse 7, of the increase of His government and peace there shall be no end. Upon the throne of David and upon His kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice
from henceforth even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Yan ang pangako. Ngayon, dumaranas tayo ng injustices. Ngayon, dumaranas tayo ng mga unjust dealings, unjust judgment, unrighteousness. Wala tayong maasahan sa gobyernong ito. Wala tayong maasahan sa mundong ito. Hintayin na lang natin yung ating hari pagdating niya. Ang kanyang gobyernong itatatag ay puno ng hustisya at katarungan at katwiran. Yan ang pangako. In Luke chapter 1 naman, verse 31, another verse na magpapatunay po sa propesiyang ito in Luke chapter 1, verse 31. Luke 1:31, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Jesus means Savior. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Jesus Christ will come. Jesus Christ will reign on this earth. Literal po yan. Maghahari talaga dito si Jesus Christ. Kumbaga siya ang presidente ng buong mundo. Pero hindi siya president, king ang tawag sa kanya. King. Hari. Kasi meron siyang kingdom. At lahat ng nakapasok sa kingdom by regeneration, paghaharian ni Jesus Christ. Kaya dapat ngayon pa lang, siguraduhin mo na si Yesu Cristo yung naghahari na sa iyong puso. Siguraduhin mo na ikaw'y pinaghaharian na ni Jesus Christ. Na ipinasakop mo na, inilagay mo ng sarili mo sa ilalim ng authority, rule ni Jesus Christ. Kaya tanong ko, is Jesus Christ your King? Siya na bang hari ng iyong buhay? Submissive ka ba? Obedient ka ba sa Kanya? Kinuha mo na ba yung pamatok niya? Sabi niya, take my yoke upon you and learn of me. Pasanin mo ang aking pamatok. That is subjection. Subjection, submission to the authority of Jesus Christ. Kinikilala mo ang kanyang government at ikaw ay nagpapailalim sa kanyang gobyerno. Yan ba'y totoo na sa buhay mo ngayon? You better hurry up. Now, this is the restoration of the Davidic kingdom. Christ will literally reign on this earth. Christ will literally put up His kingdom. At ang paghaharian niya, yung mga pinaghaharian niya na sa kanilang mga buhay at puso. Sila magiging subjects of Christ's kingdom. Yan. Bubuksan niya muli ang kaharian na ito at itatayo niya ang kanyang kaharian dito po sa lupa. At ang Jerusalem po ang magiging sentro at paghaharian niya ang buong mundo at ang buong sangkatauhan. Napakagandang senaryo po yan. Yan po ang ating hinihintay, mga kapatid, na mangyari. For your information. So kahit tayo dismayado na sa ating pamahalaan, at sa nangyayari sa mundong ito, may pag-asa pa tayo. Ito, yung gobyerno ni Jesus Christ. Yun po ang ating hinihintay. The government shall be upon His shoulder. Makakatikim din tayo sa wakas ng maayos, mapayapa, matuwid na gobyerno. Makakatikim din tayo niyan. So you better ready. Be prepared for that. Revelation chapter 11, please. Turn your Bibles to Revelation chapter 11. Revelation chapter 11, verse 15. Yeah. And the seven angels sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Dito po hinango yung kantang, and He shall reign forever and ever. Ang ganda, no? Kakantahin siguro yun. Pag din pinakikinggan ko, kinikilabutan ako eh.
Kayo kaya ganun din, no? Kinikilabutan. He shall reign forever and ever. Wala nang katapusan ang kanyang matuwid na kaharian, matuwid na gobyerno. Hindi na tayo makakaranas ng liko, kurap, masamang gobyerno. Hindi na. That will be a thing of the past. That's gonna be a thing of the past. Pag si Jesus Christ na ang ating hari. So again, let me go back to my question. Is Jesus Christ your King right now? Siya na bang nagahari sa iyong puso? O baka naibigay mo ng puso mo sa iba? Kay lover boy? O kaya kay lover girl? Taken na ang puso mo. O baka naman naibigay mo na kay Satanas? Naku, wag nawa mangyari. Bigay mo na sa Panginoon. Bigay mo na. Ang attitude po ng karamihan ngayon, sad to say, no, based dito sa ating pinag-aaralan, sa katotohanan ito, ayaw ho nila yumuko sa setro ni Jesus Christ. At ang makikita ho natin, karamihan, hinahamak po nila ang authority ni Jesus Christ. At tumatanggi po silang kunin ang kanyang pamatok at ayaw sumunod. At ang masaklap, namumuhi sila kay Jesus Christ. Paano nila pinakikita ang kanilang pagkamuhi kay Jesus Christ sa pamagitan ng pagkamuhi at hindi pagsunod sa kanyang mga utos? Sapagkat ang sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. And if you hate Christ, you also hate His commandments. You will not honor it. You will not obey it because you hate Jesus Christ, whether you admit that or not. You hate Him. Tama? Admit it. You hate Him. Wala kang desire. Wala kang pagnanais talaga na pakinggan siya, sundin siya, at gawin ang kanyang kagustuhan sa iyong buhay. Because you hate Him. Oh may God, convict you sa kasalanan mong yan. Sana ipakita yan sa iyo ng Panginoon. Nang sa ganun magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Sana yung hatred mo kay Jesus Christ, palitan ng Diyos ng love kay Jesus Christ. See? Ang sigaw ng mga taong nag-hate kay Jesus Christ, alam niyo kung ano? Turn your Bibles to Luke chapter 19, verse 14. Luke chapter 19, verse 14. Ganito ang kanilang motto sa kanilang buhay. Ganito ang kanilang sinisigaw. Luke 19:14. Read. But his citizens, look at this, hated him. You see? His citizens, his subjects, hated him and sent a message after him saying, we will not have this man to reign over us. Hindi namin hahayaan ang taong ito, si Jesus Christ, na maghari sa amin. Sino hari? Kami ang hari. Gagawin namin kung anong gusto namin gawin. Gagawin namin kung ano ang masaya at nakalulugod sa amin. Wala kaming pakialam kung anong gusto ng taong yan, ng pangalan ay Jesus. Wala kaming pakialam dyan. Ganyan ang sinisigaw ng mga tao ngayon, lalo na mga LGBTQ. Ayaw lang kilalanin ang authority ni Christ, ayaw lang magpasakop. Di ba ang motto nila? Walang masama, gawin mo. Kung saan ka maligaya, gawin mo. Kita mo yan? Kung saan ka maligaya, gagawin mo. Ang Panginoon, hindi maligaya. Gagawin mo yun? Ganun ba yun? Kaya ba tayo nabuhay dito sa lupa para gawin natin kung anong makakapagbigay sa atin ng kaligayahan? Hindi ba dapat ang unahin natin kung ano makakapagbigay ng kaligayahan sa Diyos? Tanungin ko yan, what is the ultimate existence of man? What is the ultimate end? Yun. What is the ultimate end of man's existence? Dapat alam yan ng lahat. Nasa katekismo ho yan eh. Catechism. The ultimate end of man's existence is to glorify God. That is the ultimate. Kaya tayo umiral sa mundong ito para bigyang kaluwalhatian, kaluguran ang Diyos, hindi yung sarili. Diyos. Pero yung mga rebelde, yung mga ayaw magpasakop, ayaw kilalanin si Jesus na
hari, ayun, yung sarili nilang kaligayahan ang inatupag nila. Kung saan sila masaya. Yan ang motto nila. Ito motto nila, we will not have this man to reign over us. Hindi namin hayaan ang taong ito, pagharian niya kami. Kasama ka ba dito? Do you belong to this group of people? Listen. Repent. Repent of your sin. Bow down to the scepter of Jesus Christ. Kilalanin mo siya na hari. Kasi pag ang tao nagmatigas, pag ikaw nagmatigas kay Jesus Christ, sasamain ka lang. Hindi naman tayo mananalo eh. Di ba? Mabuti pa, sumuko na lang. Yan. At anong gagawin dito sa mga taong ito na ang motto nila, we will not have this man to reign over us. Ano gagawin sa kanila? Read verse 27. Read verse 27. But those mine enemies, kita mo, yung ayaw pasakop, ayaw sumunod, ayaw nila na pagharian sila ni Jesus Christ, ang tawag sa kanila, enemies. Kaaway. Ano gagawin sa kanila? But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither and slay them. Slay them before me. Patayin ninyo sila sa harapan ko. Yan ang nararapat sa kanila. Parusa, kamatayan, kahatulan ng Panginoon Hesus. Let's go back to Revelation. Balik tayo. Last description. Verse 7 pa rin tayo. Una, this thing saith he, Jesus Christ, who is holy. Second, he who is true. Third, he who hath the key of David. Ito, he who openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. You see, Christ's authority is absolutely final. Whatever he does, nobody can overturn. Nobody. Maaari sila mag-attempt, tangkaing harangin, baliktarin, pigilin, saraduhin, hindi sila mananalo. Hindi sila magtatagumpay. He has all the power and all the authority. Therefore, if he opens the door, there is no one else that can close that door. And if ever he closes that door, nobody can open that door. This is Christ's sovereignty. This is Christ's sovereignty. Any door he can open that is closed, he can open the door for this church. He can open a door of blessing. Or even he can open a door of curse. And when he opens that door, brothers and sisters, no power in heaven and on earth can close that door. Why? Because he has all the power and authority. He can also give the church the opportunity, or he can take away that opportunity. That is his divine prerogative. Sa ministry po ni Paul, madalas siyang pagbuksan ng Panginoon ng pintuan sa kanyang mga missionary journey. Like for example, let's read in 1 Corinthians chapter 16 verse 9. 1 Corinthians, please. Chapter 16 verse 9. 16 verse 9. Sabi ni Paul, na-experience niya ito eh. For a great door and effectual is open unto me. Although there are many adversaries. Pero it doesn't matter. Kahit may adversaries, hindi naman mananalo yung mga adversaries niya o mga kontrabida o mga hadlang o mga kaway. Basta binuksan ng Panginoon, ano sabi ng ating teksto? Walang makasara. Kahit pa may mga hadlang. You see that, mga kapatid? Di ba napakaganda ng katotohanan yan? Apply nyo ho yan sa pamilya natin. Apply nyo yan sa pamilya nyo. Pag binuksan niya ng Panginoon, tumutol man yan, hindi mananalo. Apply mo yan sa
asawa mong matigas ang puso. Apply mo yan sa anak mong matigas ang ulo. Apply mo yan sa boss mo na sa tingin mo ay hindi nakikinig. Pag binuksan niya ng Panginoon, hindi na makakatutol yan. See? Kahit may adversary. So yan, na-experience si Paul. Nung si Paul ay nagpatuloy sa missionary journey, nagpunta siya sa Troas, may bukas na pintuan ho doon. Let's read in 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2, verse 12. 2 Corinthians chapter 2, verse 12. Ito ang sabi, furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord. Pero alam nyo, nakaranas din si Paul ng mga closed door. Kaya nga sabi, pag sinarahan ng Panginoon, wala rin magagawa ang tao. Hindi rin mabubuksan. Halimbawa, in Acts chapter 16, tingnan nyo po, nung nagmi-missionary journey si Paul at si Silas, hindi na si Barnabas to, si Silas na ang kanyang kasama. Acts chapter 16, as an example, in verse 6. Acts 16:6. Are you following? Okay, good. Good for you. Verse 6, let's read. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden, pinagbawalan sila ng Holy Ghost to preach the word in Asia. Sino nagbawal sa kanila? Si Satan ba? Hindi. Holy Ghost. Aba, teka. Di ba? Kalooban ng Diyos mag-preach tayo? Kahit saan tayo magpunta? Ba't dito hinadlangan sila? Hindi ni Satanas, ha? Holy Ghost. Holy Spirit ang nagbawal. Forbidden. Kasi, sovereignty. Ayun ang gusto eh. Maaring hindi pa time. Maaring wala pang mga elect dyan. O kaya may mga elect pero hindi pa nila time na ma-save. Kasi may appointed time. Wag muna. So habang naghahanap sila, Paul, ng open door, sige, tuloy pa rin sila. Verse 7. So hindi pwede sa Phrygia, sa region ng Galatia, hanap sila ng lugar. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia. Again, the Spirit suffered them not. The Spirit allowed them not. Hindi sila pinagagan ng Holy Spirit. Closed door. Kita nyo? Sarado mga pintuan. Palibasa si Paul, alam niya sovereignty ng Diyos. Hindi siya namimilit. Hindi niya pinagpipilitan ng gusto niya. Nakakaintindi ng sovereignty. So, verse 9. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Ayun! Nasa Macedonia pala ang open door. Doon pala may open door sa Macedonia. Kaya nung nasigurado ni Paul na Macedonia pala ang destination nila, kasi nandun ang open door, doon nag-set ang Panginoon ng open door. Verse 10, and after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us forth to preach the gospel unto them. Yan yung tinatawag na Macedonian call. Nung nasigurado na ni Paul, Macedonia pala tayo. Doon pala tayo pinagbuksan ng Panginoon. Punta tayo doon. Hindi natin pagpilitan dito. Wala. Closed door dyan eh. Sinarhan eh. Nakita niyo? Pagdating nila sa Macedonia, lumanding sila sa Philippi, doon nila nakilala si Lydia. Yung binasa natin kanina. Na-save si Lydia, pati sambahayan niya, nagpabaptize. Sumunod na na-save yung Philippian jailer. Sumampalataya siya, pati sambahay niya, nagpabaptize. Malamang sila ang kauna-unang naging mga miyembro ng Philippian Church. Kaya may Philippians. Doon nag-start ang church. Sino nagbukas? Panginoon.
So nakita natin, taglay ni Jesus Christ ang highest administrative powers over His churches and kingdom. At hindi po niya ito ibinabahagi, mga kapatid, itong karapatang ito with some earthly church clergy. Kaya pagdating po sa missionary work, we depend entirely upon the Lord. Huwag natin gagayahin yung mga Armenians na kaya yabang, nang kala mong gagaling sa soul winning, kala mong gagaling sa pagmimisyon. Ba't konti lang kayo? Kami ang dami namin, Siguro ang hina ninyo. Hindi kayo nagso-soul winning. Hindi kayo nagmi-mission. Kami kasi mga mission-minded kami. Ang dami kong narinig na ganyan eh. Mga mission-minded daw sila. Kala mo sila lang. Nagmi-mission. No? Huwag tayong ganun ho eh. Dito ho natin makikita mga kapatid ang kamalian ng mga Armenian churches. Hindi po kasi nila alam ang katuruan ito. Akala po nila kasi nakasalalay sa kanilang kakayahan ang success ng kanilang ministry. Kala nila sila yung nagpapadami. Well, of course, sangayon naman ako doon. Silang nagpapadami. Kasi hindi naman sila simbahan ng Panginoon. Ang nagpapadami, Panginoon. At kung mo ba kukunti, hindi gawain ng Panginoon yun? May nakausap na akong ganyan eh. Hindi kayo gumagawa sa gawain ng Panginoon. Hindi gumagawa ang Diyos sa inyo. Bakit po? Ikakaunti lang kayo. Hindi gumagawa ang Diyos sa inyo. Ha? Paano man marami hindi gumagawa ang Diyos sa amin? Kung makakaunti lang kami? Ibig sabihin, sa inyo lang gumagawa ang Diyos. Kaya kayo dumadami, gumagawa ang Diyos sa inyo. Ganun ba yun? Huwag tayong ganun, mga kapatid. Wala tayong magagawa kung hindi tayo pagbuksan ng Diyos. Hindi nakukuha sa galing yan, sa talino ng pagpapaliwanag. Pag hindi binuksan ng Panginoon, sarado ho yan. At hindi mo kayang buksan yan. Pero pag binuksan niya ng Panginoon, huwag mong kunin ang credit na parang ikaw ang nagbukas. Panginoon ang nagbukas. You see? Hindi naman ikaw may hawak ng susi, Panginoon eh. He has the key of David. Di ba mga kapatid? Ganun po yun. So, the Lord who opens the door, He is also the one who shuts the door. Yeah. Alright, meron pa ba tayong oras? Tanda natin, yung Panginoon na nagbubukas, siya rin yung nagsasara. Dito tayo sa nagsasara. Pag sinarahan ng Panginoon, huwag mo na pagpilitan pa na buksan yan. At ito'y warning. Habang bukas ang pintuan, ano gagawin? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Pumasok ka na. Tama. Sunggaban mo na. Now, tingnan nyo sabi ng Panginoon. Tingnan natin commendation ng Panginoon. Dumako na tayo sa ikalawa, verse 8. Konti na lang. May part 2 ito, sigurado. Look at in verse 8. I know thy works, behold, I have set before thee an open door. I have set before thee an open door, and no man can shut it. You see, Christ is just exercising in this church yung kanyang power and authority na binanggit dun sa verse 7. Actual na naranasan, naka-experience ang church na ito na sila'y pinagbuksan ng Panginoon. Nilagyan sila ng Panginoon ng bukas na pintuan na walang sino mang tao ang makakasara. Notice, it was Christ Himself who set before them an open door. You see? And what was this door? This was the door of opportunity and service. Again, let me repeat that. Ito po ay pintuan ng pagkakataon at paglilingkod. Ito po ay field of usefulness. Yeah. I believe this also refers to the door of opportunity for missionary work. Yeah. Ang iglesyang ito'y pinagbuksan ng Panginoon. Doon tayo. Maraming mga pagkakataon, mga kapatid,
pangyayari na pinagbuksan tayo ng Panginoon. Siya mismong nagbukas. Unang-una, yung door of salvation. Pinagbuksan tayo ng Panginoon. Gaya ng sabi ko kanina, paano ka na-save? Paano ka na-save? Bakit tayo na-save? Kasi pinagbuksan tayo ng Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon kay Lydia, yun din pong ginawa sa atin. Para tayo ma-save. You see? Para tayo makalapit sa Diyos. Para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat yan, ginawa yan ng Diyos. Election, predestination, redemption, calling, sanctification, justification, glorification, lahat yan gawa ng Diyos. Lahat yan ay mga pintuan na binuksan niya sa ating buhay. Door of salvation. Pangalawa, pinagbuksan tayo ng Panginoon ng door of church membership. Sa dami-dami ng mga simbahan ngayon, bakit dito ka dinala ng Panginoon? Ba't dito ka naging member? Pinagbuksan ka ng Panginoon. Alam natin na ang baptism is the door to church membership. At tamang baptism ang ibinigay sa iyo. May tamang authority, proper elements, no? Proper administrator, lahat proper. Tamang baptism. Yun yung one baptism, one Lord, one faith, one baptism. Pinagbuksan ka ng Panginoon. Mapabilang sa tunay na church ng Panginoon. That's a privilege. Opportunity. And lastly mga kapatid, banggitin ko rin to, pinagbuksan tayo ng Panginoon ng door of opportunity and service, the field of usefulness, na makapaglingkod sa Kanya sa tamang church. I have set before thee a door. Kung nag-set ang Panginoon ng door of opportunity, you know what dapat mong gawin? When God sets before you an open door, you avail yourself of that open door. Meaning, grab it. Take that opportunity right away. Kapatid, kung pinagbigyan ka ng Diyos, pinagbuksan ka ng Diyos ng pinto ng pagkakataon makapaglingkod sa Kanya, maglingkod ka. Opportunity yan eh. Maglingkod. Pinagbuksan nga ng pinto, di pumasok ka na. Di ba? Pagkakataon mo na yung makapaglingkod. Yung iba gusto maglingkod, di makapaglingkod. Bakit? Wala sa church. Hindi kabilang sa church. Napunta sa malayong lugar. Wala siyang church. Kita niyo yan? Samantalang itong pagkakataon, huwag natin sayangin. Nandun ka na eh, nasa ministry ka na eh, umalis ka pa. Kasi pagka na-realize mo yung malimot, gusto mong bumalik, eh baka pagsarhan ka na ng Panginoon, wala ka ng pagkakataon. See? Tingnan niyo si Jonah, pinagbuksan na nga ng Panginoon. Go to Nineveh. May gusto niya sara. Ayaw. Eh opportunity niya na yun, makapaglingkod, siya pa may ayaw. See? Si Moses, tinatawag ng Panginoon. Pamunuan niya ang Israel, mailabas sa Egypt. Ba't tumatanggi si Moses? Ilang beses? Nagalit na ang Panginoon sa kanya eh. Buti hindi siya binatukan. Okay, tinadyakan. Patient ang Panginoon sa kanya. Tanggi siya ng tanggi. Pinagbuksan na nga. Aba, ang gusto ni Moses, saran. Opportunity na nga yun. Kita nyo? Nag-fail ba ang Panginoon dahil sa ayaw ni Moses? Si Moses ang laglag. Di siya nakatanggi. You see? Kaya paano sasabihin kung ayaw mo, hindi ka pipilitin? Pira. Paano pa naging Diyos yan? Paano pa naging makapangyarihan yan? Na hindi pala niya kayang isagawa yung gusto niya. Na-checkmate ng kanyang creature. Yung creator, na-checkmate ng creature. Anong klaseng Diyos yun? Hindi ho ganun ang Diyos natin. You see? Kaya mga kapatid, napakagandang pagkakataon, privilege yun, makapaglingkod. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, maglingkod tayo. Ano ba gagawin natin dito sa lupa?
Ano tayo, turista dito? Papakasarap lang? Maglilingkod. Opportunity. Pag pinagbuksan ka na ng Panginoon, sunggaban mo na. Huwag na maya. Pinagbuksan ka na eh. Kasi, pag tinanggihan mo yan, darating ang panahon, sarado na yan. Pinagbuksan ka ng Panginoon na malakas ang katawan mo, gamitin mo yung kalakasan ng katawan mo. Kailan ka maglilingkod? Pag kinuha na ng Panginoon yung lakas mo, doon pala marirealize, maglilingkod ka, wala na. Uugod-ugod na. Sakitin na. Kita yung mga pagkakataon. Pinagpala ka ng Panginoon. Pinagbuksan ka niya ng door of blessing. Di ba? Gamitin mo naman yun. Pag ginhawain mo rin naman ng iba, mamigay ka, give, and it shall be given you. Kasi pag hindi, sarado ka, sarado palad mo, pagsasaraan ka ng Panginoon, ang bubuksan niya, door of curse. At doon mo ma-realize, sayang pala, pinagbuksan ako ng Panginoon, hindi ko pa nagamit. O ngayon, maghahangad ka, Panginoon, kung ako lang sana'y pagpapalain mong muli, pinagpala ka na, sinayang mo. Wala nang muli. Sarado na. You see? Sayang eh. Maraming beses tayo pinagbubuksan ng Panginoon, sinasayang natin ang pagkakataon. Because we refuse to be used of God. Itong church na ito, mga kapatid, hindi sila nag-pray for doors to be opened. They were already open. Di ba? Christ has set before them an open door. Now, ibig bang sabihin, hindi tayo pwedeng manalangin for open door? Masama ba yon? Hintay na lang nating pagbuksan tayo ng Panginoon? Absolutely not. Absolutely. We can still pray and ask God for doors to be open. Hindi po yan mali. For last verses, mga kapatid, look at in Ephesians chapter 6, verse 17. Ngayong alam natin, ang Panginoon palang nagseset ng open door. Di mag-pray tayo na pagbuksan tayo ng Panginoon. Hindi naman natin kayang buksan yan eh. Di ba? Lumapit tayo dun sa Panginoon na siya yung nagbubukas. Kasi hindi nga natin kaya. Wala tayong kakaya kapangyarihan. Tulad nito, in Ephesians chapter 6, pinag-pray ni Paul. Prayer request niya. Ephesians chapter 6, look at in verse 17 to 18. 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. At isa sa mga ipagpe-pray natin, open door. Colossians chapter 4, yan po ang sabi ni Paul dito. Colossians chapter 4, verse 3. Colossians 4:3. Praying also for us that God would open unto us a door of utterance. Ano yung door of utterance? Door of opportunity na makapag-preach. Door of opportunity makapag-share, makapagsalita. Pagkakataon. Alam ni Paul ang doctrine. Alam niya yung truth. So speak the mystery of Christ, for which I'm also in bonds. Kita nyo, kahit na si Paul na nabilanggo, sinat down siya ni Satan eh. Nabilanggo siya, di ba? Pero doon sa bilangguan, nakapag-preach siya. Doon sa Acts 16, nabilanggo siya doon eh. Kasama si Silas. Pero nagkaroon siya ng pagkakataon na makapag-preach doon sa Philippian jailer. Kita nyo? Nagkaroon na kasi ng persecution doon. Kung pag-aaralan niya mga kapatid, hinuli sila. Katatapos lang ng victory, success nila doon kay Lydia, biglang hinuli. Kung hindi mo alam ang sovereignty of God, magtataka ka, Panginoon, sabi niyo, Macedonia kami. Oh, ito, naligtas ang isang babae, pamilya niya. Ngayon hinuli kami. Binilanggo kami. Asan ang open door dito? Ang binuksan ay open prison.
bilangguan. Pero alam ni Paul ang doctrine. Alam niya itong katuruan ito eh. May purpose ang Panginoon kung ba't sila nabilanggo. Kasi nandun yung elect ng Panginoon. Yung warden pala. Kaya pala siya nakulong. May maliligtas pala dun. Kita nyo? Kaya kahit si Paul in bonds or in bound, pero yung pangangaral ng gospel, hindi. Nagkaroon siya ng opportunity. Maski nung dinala siya sa Rome. Tinatin ho yun sa Acts 28 para maintindihan natin. Konti na lang. Another truth mga kapatid. In Acts chapter 28, naka-house arrest eh. Si Paul, nung dinala siya sa Rome, house arrest siya. Ayan. In Acts chapter 28. Ayan. Alright. Saan ba yun? Verse number... rented house. Teka, nawala yung aking tanda. Verse? Ayun, 30. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, under house arrest siya, and received all that came in unto him, preaching the kingdom. Bilanggo siya dyan ha, pero kita nyo, nakakapag-preach pa rin. Preaching the kingdom of God. Kasi maraming nagpupunta doon sa rented house niya eh. Nakikinig pa rin sa kanya. So yung sinasabing kahit si Pablo nakatanikala, pero yung mga salita ng Panginoon hindi nakatanikala. Open door pa rin. Yung sinasabing pag binuksan, walang makakasara. Maski gates of hell shall not prevail against it, sabi ni Jesus Christ. Ang pinto ng Hades hindi mananaig pag binuksan niya. Pero pagka sinarhan niya, wala tayong magagawa dyan. So sa ating pagtatapos, 2 talata, Matthew 25:10. Ito po yung pintuang sinarhan. Matthew 25:10. So sa mga nakikinig ngayong umaga, Panginoon nagbubukas, Panginoon nagsasara. Siyempre, mas gugustuhin mong pagbuksan ka kaysa naman doon sa pagsarhan ka. Ngayon, habang bukas, pinagbuksan ka, anong gagawin mo? Samantalin mo na. Habang bukas ang pintuan. Kasi pagka yan ay sinara ng Panginoon, wala na, kahit kumato ka pa. Look at in verse 10. Matthew 25:10. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. You see? Yung nasa labas, na late eh. Yung 5 foolish virgins, umalis pa kasi. Bibili ng oil. Pagbalik, sarado na pintuan. Afterward came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. Yan. Ano sabi ng Panginoon? But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Sa Luke 13:25, ganito naman ang sabi, When once the master of the house is risen up and hath shut to the door, and ye begin to stand outside, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not from where you are. The door is already closed. God shut the door of Noah's Ark. Kaya nung bumaha, I do believe maraming naglango yan doon, papunta sa Ark. At tinatawag si Moses, 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 pagbuksan mo kami. Maawa ka sa amin. I'm sorry. Noah. Thank you for your correction. Noah. May kanta yan eh. Pagbuksan mo kami, nalulunod na kami. May nagawa ba si Noah?
tayo mga kapatid, kahit tayo masama, minsan may umiiral ding awa sa atin eh. Di ba? Pagka ganyan may kumakatok eh, hindi mo pagbubuksan. Alam mo, malulunod na. Di ba? Naniniwala ko, gusto ni Noah pagbuksan sila eh. Bagamat wala na yun sa storya, pero kung i-analyzein mo eh, siyempre, survival na yan eh. Wala nang punong kahoy. Mga bundok, lubog na. Kung saan pa sila kakapit? Yung arko, lumulutang-lutang. Swimming sila doon. Ewan ko kung nakapag-swimming sila. Siguro naman marunong yung lumangoy iba doon. Pagdating doon, Noah, pagbuksan mo kami. Gustuin man ni Noah, pagbuksan sila, hindi niya magagawa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagsara ng pintuan. Basahin niyo, Genesis 7:16. And the Lord and God shut him in. Ang Diyos ang nag-shut. He who openeth and no man shutteth, and he who shutteth, no man openeth. Kagustuhan ng Diyos. Hayaan mo sila, Noah. Tigas ng ulo nila eh. Nung binigyan ko sila ng open door, nangaral ka sa kanila, siguro naman, niyaya mo sila, pasok kayo, iligtas nyo sarili ninyo. Nangaral si Noah eh. Mahigit 100 taon eh, habang ginagawa yung ark. Anong ginawa nila? Pinagtawalan lang nila si Noah. Hindi sila niwala eh. Habang bukas pa yung arko, walang naniwala. O ngayong sarado na, tsaka sila magkukumahog. Wala na, sinara na eh. So yan ang lesson ho mga kapatid. Pag pinagbuksan tayo ng Panginoon, samantalin na ang pagkakataon. Dahil pag sinara na yan, apply niyan sa inyong mga naghahanap ng trabaho, ng karir. Samantalin mo ng pagkakataon. Pinagbuksan ka na, try mo. Kasi kung tatamad-tamad ka, ang tawag doon, yung procrastinator, yung pinagpapabukas pa, baka bukas wala na, sarado na yun. Magsisisi ka lang. Tutuloy natin to. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa mahalaga niyong mensahe ni pinaig sa amin. Napakaganda ng iyong aral, ng iyong katuruan, ng iyong katotohanan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na kinalugdan niyo po kami na pahigan ng mga ganitong aral. At maging leso nawa sa amin to, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kami na yung lahat ng napakinggan namin ay may sagawa po namin. May practice namin, may apply namin sa biyaya po ninyo. Sa sarili po namin, hindi namin kaya, hindi namin magagawa. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. Patawarin niyo kami sa mga open door na ibinigay niyo sa amin pero hindi namin sinamantala ang pagkakataon. Patawad, Panginoong Diyos, sa mga naging pagkukulang namin, sa mga naging kasalanan po namin. Next time, O Diyos, pagka merong door of opportunity, kami po ay inyong timbrihan lamang, kami po ay inyong paalalahanan, udyukan, na samantali ng pagkakataon. Kami ay magpagal, kami ay gumawa to work, because the night cometh when no man can work. It's over, it's done. Gamitin yung mga buhay namin habang kami ay humihinga pa, habang kami ay malalakas pa, habang may natitira pang mga araw sa aming buhay, ay gugulin na namin ang lahat ng yan sa paglilingkod sa inyo, sa pagsunod sa iyong mga utos, sa pagtupad ng iyong kalooban, ang kalooban niyo sa aming buhay. Huwag kaming maging pabaya, huwag namin babaliwalain ang mga pintuan na inilagay niyo po sa aming mga harapan. Dalangin po namin, O Diyos, na ito ay aming samantalahin. At salamat po, minsan ay pinagsarahan nyo na kami
Dahil din naman sa aming mga kasalanan, pero pinagbuksan niyo pa rin kami. Kaya salamat po sa opportunity. Lalo na po sa mga kapatid po namin na ibinalik po ninyo. Maraming salamat sa matagal na panahon na wala sila. Nakala po namin di na sila makakabalik. Pero muli niyo silang pinagbuksan. At nakabalik sa iglesyang ito. Maraming salamat. Pinagpe-pray po namin ang salvation ng mga mahal namin sa buhay. Buksan niyo rin po mga puso nila katulad ng ginawa niyo ho sa amin at kay Lydia. Nakikiusap kami, O Diyos, naninikluhod sa inyong harapan, nagmamakaawa, iligtas niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Mga anak namin, mga magulang, mga kapatid, mga asawa, tulungan niyo po kami, buksan niyo rin ang aming mga bibig na makapagsalita sa kanila, may bahagi ang ebanghelyo ng Panginoon sa kanila. At huwag kaming manghihinawa, huwag kaming manghihimagod, huwag kaming manlulupaypay. Encourage niyo kami, Panginoon, strengthen niyo po kami. Palakasin niyo po kami at makapagpatuloy. Maraming salamat sa inyong paalala. Salamat sa lahat ng kabutihan niyo sa amin. Talagang dakila kayo. Mapalad kami na kayo ang aming Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi nabibigo. Diyos na soberano. At ginagawa niyo ang anumang inyong magustuhan o maibigan para sa iyong kapuri at kaluwalhatian. Sa inyong mga kamay, aming itinatagubilin ang aming mga sarili at buhay. Maawa kayo lagi sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali ho sa ating lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. God bless us all. Paalala po muli yung invitation sa atin ng Precious Seed Baptist Church. December 29 and 30. 2 araw po yun. Meron palang mga magpipreach po doon. 2 araw. So, paghandaan niyo po yung mga kapatid, sana makapunta ho kayo. At kung sino pong nais sumama, paalam lamang po ninyo sa akin in advance. Para kung maraming sasama, baka mag-arkila tayo ng sasakyan. No? Pero kung kakaunti lamang, mag-commute na lang. Ganun no. Kaya paalam niyo sa akin in advance na talagang pinagpaplanuhan niyo na umaten ng Interchurch Fellowship. Minsan lang naman ho ito Habang bukas pa ang pintuan, pasok na.